Umagang kay ganda mga kasimahang isda. Kami nga po ay nakatakdang lumipad na kanina. Ngunit eto, umarya na tayo mga kasimahang isda dahil nasa palibot lang ang isda na ating hahanapin. Hindi na kailangan lumipad. Eto na mga kasimahang isda. Yan, nakaprepare na nga kami. Nagkakape na ako dyan mga kasimahang isda. Kaso nga lang, lumutan na kagad yung ating grasya na supposedly hanapin pa natin sa malayong lugar. Pero eto, sa gilid pa lang nagpakita na. Kaya mga kasimahang isda, napaka-blessed po talaga ng second day natin. Kahapon po, mahigit 180 tons tayo. Nandiyan na po si Master doon sa house niya, sa bahay niya doon sa taas mga kasimahang isda. Naka 180 tons tayo for the first day lang natin after natin umalis sa port mga kasimahang isda. Eto, kasalukuyang umarya na naman tayo for the second day. First set pa lang natin, napakaaga na at lilipad na sana nga, kaso nga lang nagpakita na kagad ang grasya. So hindi na kailangan natin lumipad. Kailangan na natin dito muna tayo sa barko at nang tayo magbantay-bantay dito sa ating nakikita mga isda dito mga kasimahang isda. Yan, bubulabog na nga po si Jimban dyan sa harapan na yan. At nasa gitna lang po yung ating inaryang isda. Ayan, nangingitim na yan. So meron na naman po tayong pag-asa. May pag-asang kumita ang mga kasimahang isda. Nagpakita na po dyan sa loob. Nasako po natin yung isda. Yan, nagdadalawang grupo dyan sa loob ng ating lambat. Kaya thank you Lord dahil hindi tayo gaano nahirapan at pagpwesto, pag-arya kaagad, nandyan na kaagad yung isda. Hindi nagpapasaway, hindi nagpapahabol, hindi lumulubog. Kaya talaga namang very blessed for the second day. So eto nga po, medyo makulimlim pa dyan. Talagang maganda din siguro ang temperatura ng tubig, ng dagat. Kaya nga ang isda ay patuloy sa kanyang pagkain at meron din pong pagkain. Kaya ganyan mga kasimahang isda. Ayan, nagpalag po na nga tayo sa main skip para ihagis yung ating mga lubid at kable. At nang mabira na to ng ating main winch. Ang main winch po ang ating bumibira ng ating lambat palalalim. At yung pong kanilang kable, yun po yung nagpapalalim sa ating mga lambat, mga kasimahang isda. Para sa mga bago lang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, paulit-ulit po ako sa pagsasabi niyan para may idea na po kayo kung paano ginagawa namin dito sa fishing sa Pacific Ocean. Ito po ay commercial fishing. Inuulit ko lang po, ang ating pong mga nahuhuling isda ay hindi natin nilalagay sa ating mga local market. Ito ay sa ating canning, sa mga canning po, sa mga naggumagawa ng mga dilata dyan, mga tuna, kung ano-ano, mga sardinas. Pero kami po, purely tuna kami. Purely tuna ang aming hinuhuli. Skipjack tuna, yan po ang nilalata mga kasimahang isda. Ayan. So masaya na naman po si Boy Butas at si Boy Pigsa. Pigsahin po yan, nakasalamin na yan. Ayan, ngayon kinap na natin. Nandito na tayo sa Kalaskas portion. Kung sa kuwan na nakikita na natin yung isda dito na nagpipitikan yan mga kasimahang isda. Medyo mabilis na ang kilos dito dahil medyo delikado ito sa ating mga tao. Mabagsakan ka ng tuna dyan, talagang hindi ka alam kung saan ka pupulutin. Yan, may mga tuna na po nagtitingahan dyan, kaya talagang ingat na ingat ang ating mga simahang isda na mapatakan ng isang piraso niyan. Talaga namang ewan ko, may lasa talaga yan, mapatakan ka niyan. So yan, Kalaskas na po ang tawag dyan. Nakita nyo ng isda yan, nagpipitikan, pumuputi niya yan. Yun po yung kabsaw ng isda. Kaya nga may namuti dyan sa tubig, isda po yun mga kasimahang isda. So yung ating maestro, yung nakakulay blue ng ating helmet, yan, lahat po sila naka-helmet for safety purpose, para naman mapangalagaan ang kanilang katawan at ng kanilang sarili mga kasimahang isda. Kailangan safety first mga kasimahang isda. Napakadelikado po ng pangingisda dito dahil malalaki ang isda. Hindi katulad lang kung gulunggong lang, maliliit ho yan. So ito mga tuna po at mga skipjack na maabot mga 7 kilos to 10 kilos. Ang tuna po natin 10 kilos to 40 kilos hanggang 50 kilos. Pagka talaga malaki, may 60 to 80 kilos mga kasimahang isda na nahuhuli natin. So ayan, Kalaskas nga po sila dyan. At yung Kalaskas po, para maiangat yung isda natin, kasi yung isda natin malalim po yan. Yung bag portion may more than 100 meters po yan pailalim. So bago mo maiangat yung isda, kung napakadami yan, talagang it takes an hour. So sabi ko nga sa ating pag-arya, inaabot po ng 6 to 8 minutes ang ating oras bago maidaldad ang buong lambat natin na sumusukat po ng mahigit 1 kilometro. At ang lalim ay 300 meters or 200 fathoms po mga kasimahang isda. Ayan, nakikita nyo, tinatanggal nila yung mga tinga-tinga. Ang lalaki ng tinga, oh.
mga tuna na kagad. So talagang good quality, good price mga kasimangis na mamahalin. So mga high-tech po ang ginagamit dito natin mga aparato, tsaka talaga namang napaka-advanced po ng ating technology dito. Kakaiba po ang pangingisda sa commercial fishing mga kasimangis na. Hindi po kinakawil kundi nilalambat po. Porciner ay sinasabi ko, porciner po ang tawag sa barko namin. Ayan, ganyan po ang porciner na barko na malalaki ang lambat, talagang gabundok na lambat po yan. Milyones festival ang presyo niyan. I think nasa 70 million. I don't know the exact price ng ating lambat mga, pero dyan po yung pataw pa lang, kita nyo yung pataw na yung kulay dilaw, yung pampalutang ng dagat na yan. Yan po ang isang piraso niya, mahigit sa 1,000 o 2,000 ang isang piraso niya kung malaki. So yun po yung estimation ko lang, pero by here lang no, narinig ko lang na nasa mahigit 1,000 isang piraso ng ating isang pataw. Yung mga dilaw-dilaw na yan, talagang napakamahal po niyan, kaya talagang ang lambat natin napakamahal po ng presyo. Yan mga kasimangis na. So thank you po sa inyo sa panonood nyo, sa pagtangkilik ng ating mga videos, at thank you po sa ating 132,000 followers na mga kasimangis na. I don't know kung nadagdagan pa ito, kung inabot na ng ilang libo, kasi 2 days na nga po kami. So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-follow natin mga kasimangis na. Maraming salamat po. Ayan, kita nyo po, madami pa mga buhay-buhay dyan. Sa ilalim po niya, napakarami pong isda sa ilalim, no? So, more or less 100 meters po ang ilalim niyan para maiangat yung mga isda na yan. So ganyan po ang procedure ng kalaskas mga kasimangis na. Kalaskas po pagka ganyan ng portion. So yan po, nasukat na naman po ng fishing master natin kung ilan ang laman ng ating bag portion through sonar. Sonar po yung nagde-detect ng isda sa ilalim ng dagat, na may measure po yan ng distance, ang volume, ang movement, at ang lalim mga kasimangis na. So yun po ang kaya nasasabi natin kung magkano nagiging laman nating portion, kung ganong karami yon, kung ganong volume, kasi doon pa lang na-estimate natin. Kaya nagtataka yung ibang mga followers natin, bakit mo nasabi na ganong kadami yung huli nyo? Kasi po may sonar nga po, yung sonar nga po yun ang nagbibigay ng estimate. Pag kinilik mo yung object doon sa may sonar, magbibigay siya ng estimate kung ilang tonelada. Ayan, si Jimban, tingnan nyo naman, sinabit ang sarili niya. Si Jimban po yun, medyo meron na po, malapit na po mag-senior, nakakalimutan na yung controls niya. Nagbukulay ganyan po ang tubig pagka sila ay nasisiksik na, kasi yung dugo nila humahalo na dyan, lumalabas na mga kasimangis isda. Ayan, kaya po ganyan ang kulay ng tubig. Kita nyo doon sa labas, kulay asul. Dito, kulay para nagkukulay dugo ho yan, nagbabrown, parang putik, dahil sa dugo ng mga isda na pag nasisiksik sila, lumalabas ang dugo nila. Kaya yan ho, mga oras na dapat na salukin na sila, kasi siksik na sila sa ilalim. Malalim po yan, mga 50 to 6 meters po yan sa ilalim. So siksik po ng ating isda, siksik po tayo, puro yellowfin, puro tuna. Ayan mga kasimangis isda. Sundan nyo po ito sa aking YouTube channel mga kasimangis isda. Full video po nasa aking YouTube channel na. Ganun na po tayo, maglalagay na po tayo sa ating YouTube mga kasimangis isda. Ayan, sinasalok na, puro tuna tayo ngayon. Magandang umaga mga kasimangis isda. Para lang po, like and share, comment para sa ating Facebook page, ganun din po sa aking YouTube channel. Yan, nagsusukan na naman sila. Paspas lang tayo para makarami tayo ng huli. Marami pang grupo na dito sa ating paligid mga kasimangis na. Ayan, puro tuna talaga. Magandang umaga. Full video po nasa aking YouTube channel na, ha. Doon nyo ako subaybayan sa aking YouTube channel. Ayaw. Talon na doon. Yes, talon. Okay. Ayan.
Purong-puro tuna tayo, purong-purong tuna. Marami pang buhay mga kasimangista. Ito, purong tuna tayo. Ayan. Ayan, buhay na buhay. Purong tuna. Umagang kay ganda. Second day namin sa laot mga kasimangisda. Ito. Estimated 30 to 40 tons mga kasimangisda. Ayan. Ayan. Ay. Ay. Baka matuluyan yan. Malaki na. Magsisenyor na. Nakakalimot na. Ayan. Gusto mo sumama sa salok? Hindi na magpapasiwakal na. Dami pang buhay. Mga 10 kilos pataso ang isang piraso niyan. 10 kilos. Na. Tuna is life, tuna is life. Ayan. Papunta na po yan sa conveyor, papunta diretso sa ating mga malalamig na bodega mga kasimangisda. Ayan. Follow lang po mga kasimangisda. Ganun din po sa aking YouTube channel, simangisda_Capnilo, all capital letters po. Makipapanood nyo po ang aking mga video ngayon ay sa YouTube na. Ang full video po nasa YouTube na mga kasimangisda. Salamat po. Ayan, namumula po yung dagat dahil sa dugo ng ating isda mga kasimangisda. Pag nasisiksik po sila, dumudugo na po sila. Medyo pag marami po alaman ng ating lambat ay dumudugo na po yan mga kasimangisda dahil nasisiksik sila. Kaya lumalabas ang kanilang mga dugo. Kaya ganyan po ang kulay ng dagat. Ayan. Sige lang. Sige lang, tinatanggal naman yan. Purong tuna tayo. Sundan nyo lang po ako sa YouTube channel ko mga kasimangisda. Doon tayo magpo-post ng ating full video. Maraming salamat po sa support. 132,000 followers, 132,000 followers. Sundan nyo po ako sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Para po sa full video ng ating mga video ngayon, ating vlogs. Pure tuna, pure tuna.